ang Pilipinas. Tama. Dito ay hindi nakasagot ang mga bobong loyalista. Panoorin natin ang buong video. Ito, real talk. Kung magaling yung BBM nyo, bakit nagkakagulo ang Pilipinas? Kung magaling ang leader, strong ang leader, willed ang leader, at talagang may political will, magkakaganito ba yung Pilipinas? Hindi. Sasabihin nyo, maraming nagawa si BBM. Saan? And it is valid, then the plans were set for his arrest to occur. Okay, but the arrest warrant was not technically from the Interpol. The arrest warrant was from the ICC, It right? was a request from the ICC for an arrest, and the Interpol was the one who issued the warrant of arrest. Okay. Eh, sabi mo kanina, diffusion. Asa ng warrant of arrest? Gusto nang tuparin ang kanyang ambisyon na maging presidente ng Pilipinas. Yan. Ang unang ginawa nila, People's Initiative, they wanted to amend the Constitution so that we will shift from presidential to parliamentary and he can be appointed Prime Minister. So that they will be able to position their local candidates so that in 2028, that man who has been salivating to become the next president could fulfill his dream. And this man is no other than Martin Romualdez. Yan. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell. I-bell all nyo po para meron kayong notification na natatanggap everyday. Hay nako! Kahit anong paliwanag nyo, alam na ng taong bayan kung ano yung mga ginawa nyo. O ngayon pa-interview ka na naman? Meron ka naman pa-interview? Bakit hindi ka dadalo? Anong paliwanag? May paliwanag ho siya. Dadalo raw siya sa Washington. Bakit? Pipilitin nyo kumbinsihin ba para makabalik na si Kokak? Kokak. O, hindi kayo paniniwalaan doon. Oo, alam nyo ba anong pag-uusap ngayon mga kasama ha? Pero bago natin simulan, natin talakayan at reaksyon, sa like, sa share. Samahan mo na subscribe at ito na. Kitty Duterte halos manalo na sa korte. Bakit? Si Bonget haharap. Naku po, hindi ko po alam kung maharap to eh. Kasi pag nagsalita to parang 80-80 eh. Wala sa wisyo, ika nga. Kumbaga sa internet buffering. Oo, hindi mo mapapaatin yan. Gagawa ng paraan niya para hindi maka-attend. Oo, pasensya na ha. Medyo nag-trigger yung rhinitis natin ha. At tayo ay sinisipon. Ipasok natin to at bibigyan natin ng reaksyon. Just in, naghain ng motion sa Korte Suprema ang kampo ni Veronica Kitty Duterte upang hilingin sa kataas-taasang hukuman na magtakda ng oral arguments para sa mga habeas corpus petition kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Ayon sa tumatayong legal counsel ni Kitty Duterte na si Attorney Salvador Panelo, inihain nila ang mosyon noong Lunes, April 7 sa Korte Suprema. Ipinanukala rin ng kampo ni Kitty Duterte sa naturang mosyon ang mga isyong dapat talakayin sa oral arguments. Ayon sa post ni Attorney Salvador Panelo, just in, hiniling ng Panelo Law abogado ni Veronica Kitty Duterte sa Korte Suprema na magtakda ng oral arguments para sa mga petition for habeas corpus para kay former PRRD. Sinabi ng kampo ni Kitty Duterte sa kanilang motion na inihain kahapon, April 7, 2025, na ang oral arguments ay magbibigay daan para masuri ng Korte Suprema ang mga mahalagang legal at constitutional issues na nakapaloob sa petition for habeas corpus. Sa isang paraan na transparent at madaling maintindihan ng publiko. Kinatwiran nila na kailangan ito dahil sa kahalagahan ng kasong ito at sa mataas na interes ng publiko sa resulta nito. Nagpanukala din ang kampo ni Kitty Duterte sa motion ng mga isyong dapat talakayin sa oral arguments. Kasama dito ay ang tanong na sa isang kaso kung saan iligal na inaresto at dinitene ng ehekutibo ang isang individual, pwede bang umiwas
ang ehekutibo sa pananagutan sa writ of habeas corpus ng Korte Suprema sa pamamagitan lamang ng pagtapon nila sa nasabing individual sa labas ng bansa. Eto na. Bakit kailangan kasi doon palitisin? Meron naman dito. Ano silbi ng mga justice system natin? Di ba, sinabi na rin ng mga galing na abogado at yung mga dating nagtrabaho sa Supreme Court, oo, ang ginawa kay Tatay Digong, isang political harassment. Oo, ginawa siya ng paraan, akala nila yung magtatagumpay sila, pag nandun na si Tatay Digong, mananalo na sila. Nagkakamali ho kayo. Iba-ibang boses na naririnig natin. Iba't ibang usapin na narinig natin. Kaya kayo, doon sa mga gumagawa ng paraan na talagang sirain ang mga Duterte, pasensyahan tayo. Sabi na Aling Ledesma dito. Baka magulat na lang daw kayo isang araw. Oo, mag-birthday na naman si Tatay Digong at lumabas na naman ang mga tao. Nako. Baka sa pangalawang pagkakataon, birthday at happy birthday na. Kaya nga si Attorney Salvador Panelo ay hindi kumbinsido kay Senator Amy Marcos sa kanyang ginagawang pahiring sa Senado patungkol sa iligal na pagkakaaresto kay Yan. dating Pangulong Duterte. Dahil kung totoo ang kanyang ginagawa ng lahat ng ito, abay magsampa na siya ng impeachment case laban sa kanyang kapatid. Yun! Diba? Ganun kasimple. Pwede kang kumron para ikaw ang magsimula ng happy birthday kung gusto mo. Hindi. Parang ginagawa mo, makikisaw-saw ka dahil may lumabas na mga nakipag-birthday kay Tatay Digong, kumuha ka ng simpatsya o baka naman natakot ka. Dahil happy birthday, marami nakipag-celebrate sa celebrant, baka isa ka sa mga kaya gumawa ka ng paraan, kunyari pahiring-hiring ka, ganto ganere. Yung pahiring mo, patawa-tawa ka lang eh. Hindi mo na mabibilog ang taong bayan. Kaya nga sabi ng ating kababayan, never again. Never, never, never again. Yun lang ang masasabi nila. Family feud or soap opera. Yan. Sa mga nakaraang Senate hearings, hindi nagpigil si Senator Amy Marcos sa pagbira sa ilang polisiya ng kapatid niyang si President Bongbong Marcos hinggil sa umano'y illegal na pag-aresto at extradition kay dating Pangulong Duterte. Netizens are now asking, nag-aaway na ba sila? May Marcos versus Marcos plot twist na ba ito? Pero let's get the facts straight. Kahit gaano pagkainit ang exchanges, Senator Amy cannot impeach her brother. Hindi kasi Senate ang nag-i-initiate ng impeachment. House of Representatives lang ang may power to file and endorse a complaint. Still, what she's doing is just a powerful, calling out, questioning, and holding the executive accountable. And honestly, that's refreshing. Kasi sa politika ng pakikisama at kapamilya, bihira ang mga ganyang eksena. Ang tanong, is this principled leadership, personal tension, or political strategy? Whatever it is, one thing's clear. Sa isang healthy democracy, walang untouchable kahit pakapatid mo yan. At narito nga ang panawagan ng isang flamboyant lawyer at fashion icon in his own words. Bring him home. Yan. At ang certified DDS Si Boss Madarahug. Oo, ikaw ang manguna para maniwala kami. Huwag mo kaming bibigyan ng mga pautot at pakutada mo na kunwari makikipasimpatya ka dahil naaawa ka dahil matanda na. Hindi ganun. Walang ganun, Walang ganun, ate. O ang isipin mo, ganito. Ganito ang isipin mo para masaya, Ikaw ang magsimula, at kami ay pipirma, para ma-impeach yung kapatid mo. Dahil meron tayong nababalitaan, nagpapakalap na ho ng online. Online o signature campaign. Dahil pag umabot na yan ng milyon, ate, dire-diretso na yan.
Dire-diretso na ho yan. Hindi na ho yan. Oo, mapagkakaila. Bakit? Panalo na ho ang PDP. At saka yung mga durobong kongresista sa Kamara, mapapalitan na ho yan. So yan, papabor na ho, ha? Papabor na ho sa mga Duterte lahat. Pag yung 1/3 ng mga kongresista na pagdating ng Mayo at na lukluk na sa June 30 at nanumpa na sila, yung mga bagong kongresista, sigurado ate. O tapos yung 10 senador na inendorso ni Tatay Digong ay nanumpa na rin, sigurado ate. Wala na kayo. Wala na ho uupo na katulad yung apelido. X na. Tama na. Tigilan na. Oo. Binigyan na kayo ng pagkakataon. Anong ginawa niyo? Lalong-lalo yung nakaupo. Lalong-lalo na yung nakaupo mong kapatid. Naku po. Si Matarahog, binara ang mga loyalista. Kung talagang magaling si BBM at hindi weak, bakit magulo ang Pilipinas? Tama. Dito ay hindi nakasagot ang mga bobong loyalista. Yan. Panoorin natin ang buong video. Ito, real talk. Kung magaling yung BBM nyo, bakit nagkakagulo ang Pilipinas? Kung magaling ang leader, strong ang leader, willed ang leader, at talagang may political will, magkakaganito ba yung Pilipinas? Hindi. Sasabihin nyo, maraming nagawa si BBM. Saan? Presyo ng bilihin, hindi niya mapababa. Utang ng Pilipinas lalong lumalaki. Tama. Bilyon-bilyon na pera ng mga GOCC, inamin na nila, kinuha nila. Bilyon. Pero wala man lang nakikitang epekto sa ordinaryong taong bayan. Saan? Saan yung galing ng BBM ninyo? Sayang ang bayot! Diba? Ito na lang, bibigyan ko kayo ng example. Kung magaling ang leader, hindi ganito. Walang problema ngayon sa sigalot ng China at Pilipinas. Walang ganito. Kasi ang gagaling kasi, nagmamagaling eh. Ngayon, ang hirap nito, paano natin lulusutan? Pati tayo madadamay. Kung sakaling sumiklab man ang awayan ng Taiwan at Pilipinas, ng Taiwan at China, may sinabi si Kulay Brown, tayo daw ay madadamay. Kayo lang. Kayo pinapasahod ng gobyerno, wag nyo na kami isali, ha? Kayo na lang. Kung gusto nyo, kayo na lang. Isama mo yung mga kampon nyo, na mga dumidepensa dyan sa namumuno. Lahat kayo. Pero yung mga Duterte, hindi. Hindi kami sasama. Huwag nyo kaming utusan. Huwag nyo kaming pangunahan. Mas maganda nga ano kayo? Mahilig kayo magbida-bida. Kailan ka away ng dalawang bansa yung pakailamero kayo? Ha? Miyo Mamma Mia, grabe ka. Kayo na lang ha, tigilan nyo kami. Eto, ano ba yung usapin dito? Makatatawa ka ha. Dahil ginisa na naman ito ni Karen. Hindi na nahiya si Manong eto balita mo, Miss Karen. Will you be attending the Senate hearing on April 10? I received the invitation, but unfortunately I have a official travel scheduled this afternoon. I have to be in Washington, D.C. for, believe it or not, 2 nights just to arrange things for the president's upcoming visit. Munti ka na naman ano tawag dito? Madulas. Ha? Ganito na lang. Sabihin mo na lang, ayusin mo. Pipilitin mong ayusin yung problema ni Kokak. Ganun na lang para hindi kayo mabuko. At saka, huwag masyadong 80-80. Huwag masyadong slow. Kung ikaw magsasalita, dapat alam mo kung ano yung mensahe ng bibig mo at saka utak mo. Be smart at intelligent. Ganon. Hindi nadadala sa pangalan ng pagiging matalino at matalaghaga salita. Ganun lang yun. Sipin mo kung ano yung tama. Hindi yung... I will be back Sunday and I will be glad to attend the next hearing. Okay, all right. So most likely for April 10, it's fair to say you won't be attending the hearing. Yes, ma'am. Yes, Okay, all right. So let's start first with essentially the search for the truth, as Senator Amy Marcos says, in the surrender
of former President Rodrigo Duterte to the ICC. In an interview which was discussed in the last hearing, you talked about a core group, right? Yeah. A core group that essentially discussed how the arrest would be implemented. But the problem is you have National Security Advisor General Anyo denying that he was never part of the core group. Ano ba talaga yun, Secretary? That was my mistake. It was really an informal conversation regarding the rumor that he would be having Anong rumor doon? Saan mo nakuha yung rumor? Ayun na naman tayo, puro ka rumor eh. Ikaw yung nagbida-bidahan kay Miss Pinky Web, tapos kayo rumor na naman. Oo, wala naman chismis na ganun eh. Kayo nga, nagulat nga kami. Dahil bigla kayo nagpa-interview. Tapos ngayon, eto, rumor lahat. Rumor. warrant of arrest. As he said in Hong Kong that he heard that there's a warrant of arrest. We had no knowledge. So we got together. We just talked about, is there going to be arrest? Is there not? So Who got together? Well, the four people we mentioned, but it was not a planning session. It was, for the lack of a better term, marites lang talaga pinag-uusapan doon. Kita mo na. Tinanong ka, ha? Sabi, sino nagplano? Sinagot mo, agad-agaran. Tapos kayo marites na. Marites na lang yan? Wow! Kakaiba. Eto, mga kasama. Ano naman kaya ang mahuhuli dito? Kayo na hong bahala humusga at kayo hong bahala mag-type sa comment section. Kung ano naman ito, pupunta raw di umano. Baka mag-isa kasi sa Agis malapit na ang Agis. Meron hong hearing si Miss Amy patungkol dito. Baka hindi makapagsalita na maayos, mabuko na naman sa pangalawang pagkakataon, kaya hindi raw di umano aatin. Tuloy mo. Magkaka-warrant of arrest ba o wala? So it was you, Anyo, the President, and Defense Secretary Teodoro, correct? Yes, I cannot walk away from that statement I made in the show, but it's true. But it was a marites session, nothing out of the extraordinary. Okay, and what happened after? When the warrant was, who received the warrant? Because it was revealed in the Senate that it was not a red notice, actually. It was not. There was no time for a red notice. A red notice takes a couple of days to happen. It was a diffusion of a warrant of arrest. Yes, so what time? The gravity of the situation. Okay, so the diffusion of the warrant of arrest, what time did you receive that? The PCTC received it at 3 a.m. It was shortly transmitted to me. The president was informed of it at around 6:30 a.m. And when the president was informed of it, what happened after? He sought advice clearly on how to move forward, I'm presuming. Yes, he sought the validity. He consulted the DOJ, who was in Madrid at the time, whether it was valid or not. I think he got the affirmative. And then Hirap magpaliwanag, ano? Sobrang hirap mag-isip pag pinagtahi-tahi na lang talaga ang istorya. Ganon lang kasimple. He sought the validity also of whether a diffusion is the same as is it an arrest warrant from the ICC or is it from the Interpol? Once it was determined it was from the Interpol and it was valid, then the plans were set. Wala nga galing sa Interpol, kuya Ano ka naman? Ang sabi, sabi ng ICC, sinuko nyo. Kayo ang nagplano. Interpol, wala namang partisipasyon ng Interpol Wala nga Interpol doon. Sorry kasi kami nanonood. Sa hearing na 'yon. Walang partisipasyon ng Interpol, wala nga individual na Interpol na nandoon 'Di ba? Hirap talaga pag tagpi-tagpi na lang yung usapin for his arrest to occur. Okay, but the arrest warrant was not technically from the Interpol. The arrest warrant was from the ICC, right? It was a request from the ICC for an arrest, and the Interpol was the one who issued the warrant of arrest. Okay. Asaan doon? Diyos ko naman, Mama Mia. Saan ang Interpol? Nagbigay ba kayo ng isang tao na videohan nyo ba na nandun ang Interpol? Wala nga kayong mapakitang warrant of arrest Di ba? Ang sinasabi mo kanina, ulitin natin, baka mamaya baguhin mo na yung statement mo. They sought the validity also of whether a diffusion is the same as is it an arrest warrant from the ICC or is it from the Interpol? Diffusion. Ang sinabi mo ngayon, diffusion. Ulitin natin yan, Once it was determined it was from the Interpol and it was valid, then the plans were set for his arrest to occur.
Okay, but the Yeah. arrest warrant was not technically from the Interpol. The arrest warrant was from the ICC, It right? was a request from the ICC for an arrest, and the Interpol was the one who issued the warrant of arrest. Okay, Eh, sabi mo kanina, diffusion. Asan ang warrant of arrest? Hinahanap nga ni Tatay Digong yung warrant of arrest. Wala kayong maibigay. Inabot na ng gabi. Wala kayong maibigay na warrant of arrest. Hanggang nailipad na lang si Tatay Digong. Kaya nga ayaw sumama ni Tatay Digong kasi nga walang warrant of arrest. Ngayon, nung binasa ni Hayer, binasa lang ni Hayer sa cellphone niya, doon na kayo nagkakasigla-sigla. Kunyari, pinakita niya warrant of arrest. Wala nga namang warrant of arrest. Ang liwanag na sinabi mo, diffusion kanina, tapos ngayon warrant of arrest. Niyo naman. all right. Now, it's often mentioned that the president said we had no choice, that we have to cooperate with the Interpol. However, he said there was no choice. But you have experts who have said that under Republic Act 9851, the government may surrender, but not shall surrender. So is it fair to say that the president decided to surrender former I President? do not- Ayan pakinggan nyo maigi mga kasama. Ayaw ni Tatay Digong, di ba, nagre-refuse nga siya, pakitaan nyo ako ng warrant of arrest. Di ba? Pinangaralan niya pa si Hayer. Pinangaralan niya si Hayer, di ba? O ngayon, eto, sasabihin niya dito. Sige, pasok mo. I cannot speak for him on that behalf. The legalities of that is caught between the DOJ and the president. All I got was the order for the arrest, but the process behind that was not. This was between him and the Department of Justice. Okay, so Secretary, how Ayaw niya sabihin. Naku, bakit? Baka mautal na naman. was the decision made in terms of surrendering Duterte? Paano nagdesisyon? Ano nangyari? Kasi may eroplano na eh. What's the plane decided upon? What time? No, Hinigisa ni actually, the Karen. plane was very late. The plane was very late. Like how late? Very late. Much later than I only saw it I was only aware of it Nagkautal-utal na mga kasama. around, I think, 4 p.m. Okay, so when did President Marcos Jr. decide we will surrender him? Oh, that was not my conversation. It was between him and the Department of Justice. Kita nyo? Baka kasi magkasalungat doon sa statement niya at sasabihin nung nangingitim. Abangan na lang natin sa susunod, ha? Ito pala yung mga plano nila, nung bakulaw na lulong, ito bibisto ni Manny Piñol. Ito, gusto kong maintindihan nyo ito, ha? Kaya gustong-gusto nila na siraan si BP Sara at si Tatay Digong. Ipasok mo. Campo Duterte. Why did it come to this? Bakit nangyari ito? Sapagkat merong isang tao na napakaaga gusto nang tuparin ang kanyang ambisyon na maging presidente ng Pilipinas. Yan. Ang unang ginawa nila, People's Initiative. They wanted to amend the Constitution so that we will shift from presidential to parliamentary and he can be appointed Prime Minister. So that they will be able to position their local candidates so that in 2028, that man who has been salivating to become the next president could fulfill his dream. And this man is no other than Martin Romualdez. Yan. To reintroduce myself because I am sure that many of you were not born yet when I became your governor in 1998. Ako po si Manny Piñol, anak ng Mlang. I graduated valedictorian from high school and elementary. I hold a doctorate degree in rural economic development. I was mayor of Mlang, governor of Cotabato, vice governor of Cotabato, secretary of agriculture, chairman of the Mindanao Development Authority, and the first and only Filipino to be elected chairperson of the United Nations Food and Agriculture Organization. My dear people, mga minamahal kong kababayan, I have to give you a national perspective of politics today so that you will understand, ma-translate natin sa ating lokal na politika. We are a nation in crisis. Ang utang natin is 16.3 trillion pesos. Ang popularity rating ng ating presidente is 14%, the lowest by any president in modern times.
Divided ang ating bansa. Nag-aaway ang kampo Marcos at kampo Duterte. Why did it come to this? Bakit nangyari ito? Sapagkat merong isang tao na napakaaga gusto nang tuparin ang kanyang ambisyon na maging presidente ng Pilipinas. Ang unang ginawa nila, People's Initiative, they wanted to amend the Constitution so that we will shift from presidential to parliamentary and he can be appointed Prime Minister. Hindi nagtagumpay yun, 26 billion ng gastos. Gumawa sila ng bagong programa, ayuda. Etong mga perang binibigay sa inyo, hindi itutulong sa mahihirap. Ito ay pambili ng boto natin para yung kanilang kandidato sa lokal ngayong eleksyon ay mananalo in preparation for 2028. Hindi pa rin nakontento. They impeached Sara Duterte. Yeah. Hindi pa rin nakontento. They exiled the former president to The Hague to be tried by a foreign court. My dear friends, all of this have bearing on our local politics. Sapagkat, ang totoo niyan, etong mga ayudang tinatanggap ninyo ngayon ay bahagi ng isang matinding plano para bilhin ang mga boto ng ating mga botante so that they will be able to position their local candidates so that in 2028, that man who has been salivating to become the next president could fulfill his dream. And this man is no other than Martin Romualdez. Yeah. I am not going to gamble Huli. the future of my children. I am not going to gamble the future of our province. Kaya nung magdesisyon ako na tumakbo bilang gobernador, gumawa ako ng programa to create an independent, virtual independent province of North Cotabato. Agriculture, productivity, food sufficiency, jobs for our people, health, at lubos sa lahat, scholarship for our children. My dear friends, we will focus on agriculture. There is no other way. Ang palay ngayon, 15. Ang bigas, 60. Hindi pwedeng magpatuloy yan. We have to do something about it. And we have to come up with a program to stop this. By doing improvements in agriculture, we have to go back to the basic. Hydrology study, soil analysis, and then we support our farmers by starting what I call corporate governance. Makikialam na ang provincial government sa pamamagitan ng provincial economic enterprise in buying the palay of your tatay and nanay sa magandang presyo at ibenta natin sa lokal na palengke sa magandang presyo. We will also support our corn farmers by buying their corn at a good price and, of course, selling feeds, supporting our livestock and our poultry programs. Oh, 'di ba? Ginagamit nila ang kapirahan para pambili ng boto. Kita nyo, meron nga binalita dito sa Davao, 'di ba? Mga paraparnalya naka-ready na. Binuking sila. Ano ngayon pinababalik. Tsaka bakit kailangan yung pakontrata 'yan? Ito ang pangit sa gobyerno 'di ba? Sila na inatasan, dapat sila ang gagawa niyan, pinapakontrata pa. Paano? Para kumita na naman. Sino? Anak ko, yung nagpakontrata. Anak ng tipaklong talaga. Pakita natin to. Halatado Halatado na ho kayo. Buti andito si Atty. Respicio. Atty., bakbakan mo nga yan. Mga natagpo ang Starlink router at internet modem sa isang residential house sa Davao. Sabi ng COMELEC, ang may kasalanan daw ay yung contractor nila dahil sinubcontract nila sa isang private na tao. Chairman George Garcia, kayo pa rin ang may kasalanan noon kasi dapat sa kontrata ninyo, dapat bawal mag-subcontract. Ngayon, COMELEC, dapat i-prosecute nyo yung subcontractor dahil bawal mag-utilize ng election equipment ng walang authorization. Tandaan natin na ang mga internet router at modem ay mga computer pa rin. Pwedeng baguhin ang kanilang software para ma-manipulate ang automated counting machines. COMELEC Commissioner George Garcia, Sir, pakicheck. COMELEC paraphernalia po, dinala po sa bahay o sa residential sa Davao. O baka na-misplace lang, sir, o talagang mali lang yung address. Pakicheck, sir. Hindi po sa opisina dito. COMELEC Commissioner George... Ang hirap nito mga kasama. Ngayon pala, gumagawa na sila ng paraan. Oo, di ba? Alam nila, tagilid sila sa eleksyon
Tagilid sila sa mga senatorial candidate nila. Pero, lagi natin panawagan, PDP line, sapat na yung 10. Huwag na ho kayo magdadagdag. Kasi yung dalawa na yan, sagaba lang yan. Bahala na, ibasura nyo na yung dalawa na yan. Yung 10 lang isusolid natin. Yan ang panalo natin sa lahat na mga ginagawa nila sa mga Duterte. Yung 10 na yan, yan ang pangahawakan natin para pabalik si Tatay Digong at yung impeachment kay Bibi Sara ay mawala na. Oo, magkakabaligtad ang mga usapin niya pagdating ho ng pagkapanalo ng PDP. Maniwala kayo. Pag nanalo ang PDP, yung mga bakulaw sa kamara na yan, unti-unting lalapit yan, unti-unting babait yan, unti-unting magtitino yan. Sabi ko sa inyo. Dahil, siyempre, matatakot na sila At yung house sticker dyan, maniwala kayo sa akin. Wala na humbisa yan. Pwede ho yan, makasuhan. Diba? Meron nang file ng kaso si Atty. Vic Rodriguez Pinasasagot na sila sa Supreme Court. Kaso nga lang, matitibay pa rin ang panga. Ayaw pa rin magbigay ng mga komento nila. Diba? Kaya PDP line, sapat na ho. Huwag na kayo magdagdag ng 2. Pakiusap lang. Solid na natin. Ilang buwan na lang ho halos weeks na lang Kasi April 8 na ho ngayon. Ang eleksyon May 12. So ilan na lang? Siguraduhin natin yan. Ikwento nyo sa ating mga kababayan. OFW, ishare nyo yung video Lagi nyo tandaan. PDP line, 10 ay sapat na. Wag na magdadagdag na iba. Abangan nyo rin ang upload natin sa mga susunod na araw Hanggang sa muli Ingat, ingat. Bye-bye.